Hello guys! So kadarating ko lang dito sa Boracay and nandito ako ngayon sa una kong accommodation kasi lilipat ako along the way, no? So ang unang accommodation dito sa Erico's house or Erico's guest house dito sa Station 2. This is a budget accommodation. Ang bayad ko dito sa room na to ay just 1,500. Actually, ang una nilang kinote sa akin is 2,000 pesos per night. Sabi ko, wala bang tawad? Mag-isa lang naman ako. So, pumayag na 1,500 lang. So, this is a simple deluxe room na merong one double bed, I think. Nothing fancy, nothing luxurious. I just want a simple, clean, at malamig na room na matutulugan ko pag gabi or mapapahingan ko kapag tanghaling tapat. So, mag-room tour muna tayo. Teka lang, isa-switch ko muna yung camera sa back camera para makapag-room tour tayo. Okay guys, so ayan, nakatayo ako ngayon dun sa may pintuan sa dulo ng kwarto at yan yung view ng entire room. So maliit lang siya, but it's okay with me because budget accommodation lang naman talaga yung habol ko for this trip. Gusto ko lang na maayos na matutulugan which has a good location. And then, simulan na natin yung room tour. Magsimula tayo of course dito sa bed. Yan. So I'm not sure no kung double size bed ba to or queen size, pero kung not so big people yung higa, I think kasya yung dalawa. But again, may iba yung rates ha pag dalawa kayo. Binigay lang sa akin to ng 1,500 on a summer season kasi nga mag-isa lang ako. Pag dalawa, magiging 2,000. And may kasama na ding towels. Okay, 2 towels. May saksakan sa gilid para kung gusto nyo mag-charge. Merong area na lagayan ng mga maleta nyo, mga gamit, sapatos, yan. Meron ding flat screen TV. Hindi ko lang sure kung smart TV yan, but that's okay with me. Hindi naman ako masyadong manonood ng TV talaga. May maliit na desk table dito and may chair din na kasama. So, I think perfecto kung gusto mo ding mag-work from home. Meron ding salamin. Yan, para sa mga OOTD. Medyo may konting stain lang sa salamin, but it doesn't bother me that much kasi nga budget accommodation lang naman to eh. So, I'm not really expecting too much. Of course, may aircon, malamig naman. Kayang-kaya naman yung kwarto. Merong mini ref na mukhang medyo luma na. At sana palitan na nila. Pero sabi ni ate sa baba, gumagana daw yan. Okay, ito yung gusto ko. In-specify ko to nung nag-request ako ng room. Sabi ko, gusto ko yung may bintana. Kasi ayoko nung room na saksakan ng dilim. Gusto ko yung may konting natural light na pumapasok. So, pero may cortina naman. Kasi kung natutulog ka pa sa umaga, ayaw mo ng liwanag pa. Pero, pwede kong hawiin yung cortina. But yes, of course, but of course, don't expect na lang super gandang view kasi ayan lang yung view niya. Pero yung habol ko lang yung may natural light. Okay, punta naman tayo dito sa banyo. Yan, simple lang. Pero malinis naman. May salamin din sa banyo. Yan, ito yung sink, malinis din naman. Of course, tinanong ko talaga kung may bidet. Tingnan natin kung malakas yung pressure ha. Hindi siya super lakas pero enough naman. Enough namang makalinis. Charot. Okay, may timba, may tabo, may shower. I'm not sure kung may hot and cold, kung gumagana to. Ayaw ko muna subukan ngayon. Pero kasi sa akin, it doesn't matter kung walang hot and cold. Kahit yung normal water lang, okay lang sa akin. Yan. So ito naman, tatayo naman ako sa kabilang dulo ng room. Ito naman yung view niya from the other side. So yan yung pinto kung saan ako nakatayo from the start of the video. And yun ulit yung kama niya. Tingnan nga natin kung may iba pang saksakan kasi parang kung dalawa kayo, bitin naman kung isa lang yung saksakan, di ba?
So yan, isa lang yung saksakan dyan. Tingnan natin kung meron pa. So nandito ulit ako doon sa may mirror, yung para pang OOTD nyo. Then dito pala, meron palang saksakan pang dalawa dito. Dun sa may small desk. And nga pala, no, itong room na pinapakita ko sa inyo sa Ericos ay room 402. Yes, nasa 4th floor po ito. Teka lang. Switch ko muna ulit yung camera. Alright. Okay, so as I was saying, ito ay room 402. So yes, nasa 4th floor. Naging concern ko siya at first. Kasi ang taas masyado. Sana man lang maximum 3rd floor or hopefully sa 2nd floor nga lang no. Pero kasi nga medyo late na ako nag-book, so understandable naman na ito na yung available. Okay na din, I will consider that yung pagpanaog sa stairs as an exercise. But here's a pleasant surprise pagdating ko dito. Meron na palang elevator ang Ericos. Nagulat na ako kasi parang wow, hotel yarn, may elevator. Pero sabi sa akin, 6 AM to 10 PM lang yung elevator. So kung outside those time frame, then 4th floor ka, magpapanik-panaog ka talaga. Pero may elevator na sila at mukhang bago lang yung elevator based sa itsura niya. Tsaka never pa siya na-mention sa mga napanood ko at nabasa kong reviews So mukhang bago lang talaga yung elevator. So take note sa Ericos, kung kuma-assign kayo sa 3rd or 4th floor, may elevator na. At nga pala, naka-request din ako ng sampayan ng mga basang damit. Pakita ko sa inyo. Ayan, meron akong sampayan ng mga basang damit para hindi siya makulog. Okay nga pala guys, no? So, yung pinto din sa Ericos, at least dito sa room na ini-stayan ko, keycard na yung gamit. So, hindi naman siya super modern technology talaga, no? Matagal na yung mga keycards. Pero kasi considering this is a budget guest house, usually traditional susi pa din. Pero dito sa Ericos, or at least sa room na ini-stayan ko, keycards na yung gamit. And sabi ni ate sa baba, pwede ko daw itong iwan sa baba kung lalabas ako, then kunin ko na lang ulit pagbalik ko. So for me, that's an added convenience para hindi ko na to dala-dala lagi kung saan ako pupunta at posibleng mawala ko pa. Hello guys, good morning. So at this point, naka one night na ako dito sa Ericos Guest House at magbibigay ako ng mga additional review or feedback based sa sarili ko experience. Again, this is particularly for room 402. So, okay, first, when it comes to the bed and the pillows, yung bed, it's medium firm and I prefer that. I find it comfortable. Pero for the pillows, yung isang pillow okay naman, pero yung isa medyo sagi-sagi na yung laman ng pillow. Feeling ko kailangan ng palitan. Pero it's a very minor issue lang naman. Overall, comfortable naman yung tulog ko kasi yung bed, very comfortable naman. For the towels, again, may provided na 2 towels. For the daily cleaning, this is a budget guest house, so don't expect a daily cleaning of the room. But I think kung talagang madumi sa room, meron namang mga helpers, pwede ka namang humingi ng assistance na kung pwedeng walisin ng konti yung kwarto mo, kung maraming buhangin, pero hindi siya automatic na may daily cleaning. Because again, this is not a 3-star or 4-star hotel. For the shower, actually, walang hot and cold shower, at least sa room, kung nasan ako. Just the regular water lang, hindi siya yung cold, hindi siya yung hot. Diretso lang from the supply, which is okay lang sa akin kasi mainit so hindi ko naman mainit sa labas hindi ko naman kailangan ng hot na shower. Then ang issue ko is yung water pressure or yung water supply. Hindi naman nawawala ng tubig sa room ko, pero may mga times talaga na hindi ganun kalakas. At meron din times na mahina talaga yung water pressure. So medyo napapatagal yung pag-shower ko, for example. Kasi nga, medyo matagal mag-rinse off
ng shampoo mong buhok, ng sabon sa katawan mo. So, sinabi naman sa akin nila ate sa reception na dahil nga nasa 4th floor ako, mataas, medyo hirap minsan yung supply ng tubig. So, yun lang siguro yung negative feedback ko talaga, yung issue ko talaga sa room ko. Pero hindi naman nawawalan totally ng water supply. Kaya naman, mairaraos mo naman yung paliligo, yung pagbabanyo, pero it's something that I really notice. Hindi ganun kalakas yung water pressure. Maybe, kung nasa 3rd or even 2nd floor ka, maybe that's not an issue. Toiletries, ang bigay lang na toiletries talaga is bathroom tissue. Other than that, walang shampoo, walang sabon, walang toothbrush, toothpaste, and that's okay with me. Kasi again, let's manage our expectations. This is a budget guest house. This is not even a 3-star hotel. So, sa budget guest house, budget accommodations, in most cases, very basic lang talaga. It's just really a place where you can rest, where you can sleep, where you can take a bath. Pero it's not really something na parang provided lahat. And that's okay with me, kaya nagbaon na lang ako ng sarili kong toiletries. Just a reminder, again, this is not a full-service 3-star, 4-star, or 5-star hotel. This is a budget accommodation. Ang habol lang natin dito, yung meron tayong matutuluyan na hindi ganun kamahal. Matutuluyan na matutulugan, mapapaliguan, mapabanyuhan. So, please don't expect much. As I have mentioned, let's manage our expectations. For the fridge, napakita ko din sa room tour, merong fridge. Sabi ko medyo luma na yung fridge, sana palitan na. Pero in fairness, gumagana talaga siya. Ang lamig ng tubig ko na nilagay ko dun sa fridge. Dun sa gano'n to kalayo sa beach, hindi to beachfront, pero konting-konti lang talaga. Beachfront na. I would say, wala dito sa guest house, hanggang doon sa beachfront, I think kayang-kaya mong lakaran ng about 1 minute or less. Kayang-kaya. Although, as of this time, it's May 2024, yung eskinitang lalakaran mo, it's safe pa din naman, pero hindi siya ganun kaayos tignan, yung eskinita. Kasi sa eskinita na yon, merong ginagawang establishment. I think, or I am just guessing na baka hotel or guest house yung ginagawa. So, dahil dun sa mga constructions na nangyayari, dun sa eskinitang dadaanan mo papuntang Ericos, medyo madumi, medyo unsightly, may mga construction workers na gumagawa, naghihinang, maalikabok. Pero probably pag natapos na yung construction na yun in the future, by that time, I am guessing maayos na ulit yung eskinita na yun, maaliwalas na ulit. Sa Wi-Fi speed, surprisingly, kahit nasa 4th floor ako, mabilis yung Wi-Fi nila. Nasa around dito sa room ko, umaabot ng around 16 to 18 Mbps. So pag nandito ako, gamit na gamit ko yung wifi nila. Hindi ko kailangan gumamit ng sarili kong data. Noise from the outside. Yung eskinita na to, may katabing bar. Pero in fairness, sa room ko, wala naman ako nadidinig na ingay sa gabi coming from the outside. Now, how to book? Makikita niyo itong Ericos House or Ericos Guest House sa Agoda. Pero mas mura kasi kung mag-book kayo directly with them, at least based on my experience. For May 2024 rates, again, nakuha ko tong room na to for just 1,500 pesos per night. Originally, kinote nila ako ng 2,000 pesos, pero kasi that's for 2 persons in the room. Sabi ko, pwedeng tawaran naman, kasi mag-isa lang ako eh. And ang bait naman nila, pinagbigyan nila ako. Pero a quick reminder ha, yung presyo ng room rates, nagbabago-bago din yan ha, depende sa season. So, kung mag-book kayo directly with them, punta lang kayo dun sa Facebook page nila, yung Ericos House. Ilalagay ko yung link dun sa description ng video na to. Pero kung pinapanood mo to in the far future, lagi nyo ding i-double check kung yun pa nga ba yung official Facebook account nila. Kasi may mga na-encounter akong mga accommodations, guest houses in the past na along the way, nagpalit sila ng Facebook account kasi yung previous na Facebook account nila na-hack.
So, lagi nyo i-double check kung yun pa nga ba yung tamang Facebook account nila, yung official Facebook account nila. Sa experience ko, message ko lang sila directly sa Facebook. Then, kinokontak ko din sila dun sa phone numbers na nakapublish sa official Facebook page nila. And naging mabilis naman, naging madali naman yung pag-uusap namin. Pwede mong itanong sa kanila, saang floor ka ba ma-assign? May bintana ba sa room mo? In my case, very particular ako sa bintana kasi may mga kwarto na walang bintana at all, as in puro pader lang siya. Ayoko nung ganun kasi sobrang dilim. Gusto ko yung may konting natural light. So sa kwarto ko, again, merong maliit na bintana, walang view doon sa bintana ko. Ang habol ko lang talaga doon yung natural light. Now, the question is, will I stay here again? So the answer is, it depends. Depende sa budget ko, sa goals or plano ko for that Boracay trip, at depende din sa mga kasama ko. Kasi, let's say, I'm on a budget, ako lang ulit, or maybe with some friends. Kung talaga nagtitipid kami, I will definitely consider na mag-book ulit dito sa Ericos. Although hopefully, nandun ako sa lower floors para mas malakas yung water pressure sa banyo. And then, depende din sa goals and sa plans. Kasi, what if on my next Boracay trip, yung plano kong gawin is medyo malayo dito sa area ng Station 2. Nasa bandang Station 1 yung trip kong gawin. So probably, I will find a guest house or a hotel na nandun sa bandang Station 1. Pero kung gusto ko ulit yung mga gagawin ko, parang trip ko naman tumambay ulit dito sa Station 2, and again, on a budget ako, i-consider ko ulit yung Ericos. And sabi ko din, depende sa mga companions ko in the future. Kasi kung mga kaedad ko lang yung companions ko, kayang-kaya nilang pumalit ng 2nd, 3rd, 4th floor. Pero let's say, I'll be with my family, with my mom, na senior citizen na, and then sabihin nila na 4th floor lang ulit yung available or 3rd floor, hindi ko i-consider dito. Kasi of course, pag may kasama ko senior citizen, as much as possible, gusto ko yung mga rooms na nasa baba lang. Although, dito sa Ericos, meron din naman silang mga rooms sa ground floor. Nagkataon lang talaga na nung nag-book ako, itong nasa 4th floor na lang yung available. So yun lang guys, so hopefully nakatulong tong vlog na to sa pag-evaluate nyo ng options nyo sa kung saan kayo mag-i-stay sa Boracay. And thank you for watching!